Hahaha. Nagmamakaawa ako, arkilahin mo na ang bangka ko. Kalahati lang ng dating presyo ang sisingilin ko. Kung hindi pa rin ito paupahan, ang pamilya ko, wala na talagang makakain. Bumili na ako ng sarili kong bagong bangka. Iwan mo na lang ang bangka mo. Para sa anak mo na mangisda. Pumirma ako ng kontrata. Sa upa ng bangka kay Hijiangwo sa loob ng 1 taon. Pero 6 na buwan pa lang. Gusto niya nang itaas ang upa ng 10 beses. Kinuha ko lahat ng kagamitan ko na nasa bangka niya. Nangutang ako para magkaroon ng sariling bangka. Makalipas ang 3 buwan, siya naman ang lumapit para magpaupa sa akin. Hai Sheng, inarkila mo na ang bangka ko sa loob ng kalahating taon na, tama. Malaki na ang kinita mo sa loob ng 6 na buwan. Ang upa natin, kailangan na nating pag-usapan ulit. 1 taon ang napagkasunduan natin sa kontrata. 6 na buwan pa lang ang lumilipas. Magtataas ka na agad ng upa. Kontrata. Hai Sheng, huwag kang makipagtalo sa papa ko tungkol sa kontrata. Ang kinita mo sa bangkang ito, sa loob ng 6 na buwan, alam mo ba kung magkano? Kung hindi dahil sa inarkila ng papa ko sa'yo. Hanggang ngayon ay nakatunganga ka lang sa pampang. Nagugutom. Hai Sheng, alam mo rin naman, na sa panahon na yon lahat ay nagmamahal. Itong bangka ko na inarkila mo, ang bayad mo sa loob ng 6 na buwan, hindi pa sapat pambayad sa maintenance ng sasakyan ko. Ganito na lang. Simula sa susunod na buwan, 10 beses ang itataas ng upa. 10 beses, 100,000 kada buwan. Bakit, may problema ba sa 100,000? Hai Sheng, hindi ba't ang galing mo mangisda? Sa isang hagis ng lambat, libu-libong isda ang nahuhuli mo. Maliit na halaga lang sa iyo ang 100,000. Kaya ka inarkilahan ng papa ko. Ay dahil bilib siya sa iyo. Kung ibang tao ang mag-aalok ng 200,000, hindi pa rin siguro papayag ang papa. Hai Sheng, dapat kang matutong magpasalamat. Kung wala ang bangka ko, kahit alam mo pa kung nasaan ang mga isda, makakapalaot ka ba? Ang pagtaas ko ng upa ay paraan mo lang para ipakita ang utang na loob. Tama na ang satsat. Nangungupahan ka lang dito. Ang bangka ay pagmamay-ari ng pamilya ko. Kung gusto kong magpaupa, magpapaupa ako. Kung gusto kong magtaas, gagawin ko. Kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Hai Sheng, huwag kang maging bastos. May kontrata tayong pinirmahan. Puti na papel, itim na tinta. Nakasulat lahat. 6 na buwan pa lang tayo. Magtataas na agad kayo. Anong klaseng kalokohan ito? Kontrata. Hai Sheng, dito sa daungan na ito, ang kontrata ng pamilya ko ang batas. Kung ano ang sabihin namin, yun ang masusunod. Gusto mo bang subukan? Bukas na bukas din ay kaya ko. Maghanap ka ng maghahatak sa barko. Sisiguraduhin kong wala kang mahuhuling kahit isang isda. Hai Sheng, huwag kang makipagtalo sa batang walang alam. Pero may punto rin si Feng. Dito sa pantalan. Ako si Hijiangwo, may mabuting puso. Naawa ako sa'yo. Kaya binibigyan kita ng pangkain. Kung marunong kang makisama, magbayad ka ng maayos. Patuloy mong gamitin ang barko. Pero kung matigas ang ulo mo, Lene, huwag mo nang isiping makakapalaot ka pa. Lalo na ang makapangisda at kumita. CJ. Boss He. Naintindihan ko na. Ayan, ganyan dapat. Ipadala mo na yung 100,000 para sa unang buwan. Tapos na ang gulo natin. Magtrabaho ka ng mabuti. Mas malaki pa kikitain natin dito. Sandali. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na upahan ang barkong ito. Linisin ko na ang mga huli ko ngayong araw. Bukas nyo na kunin ang barko. Ano ang sabi mo? Hai Sheng, niloloko mo ba kami? Hai Sheng, huwag kang magmatigas. Sinasabi ko sa'yo, kung wala ang barko namin, dito sa pantalan, wala kang kwenta. Magtanong-tanong ka. Sino ang maglalakas loob na magpaupa sa'yo? Sino ang makikipagtulungan sa'yo? Sinasayang mo ang sarili mong kinabukasan. Boss He. 10 taon pa lang ako ay sumasama na ako sa laot. Dito sa dagat na ito, 20 taon na akong naglalayad. Kung nasaan ang isda. Kung paano sumabay sa agos.
Kung kailan darating ang hangin. Walang may alam nito ng mas higit sa akin. Kahit wala ang barko nyo. Ako si Haisheng. Mabubuhay pa rin ako. Haisheng. Ang tapang mo ah. Aabangan ko. Ang araw na babalik ka at luluhod sa akin. Pagdating ng araw na yon, hindi na lang 100,000 ang pag-uusapan natin. Luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Yee! Anong akala mo sa akin? Kuya Haisheng. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pupunta tayo sa Pampang para kumuha ng loan. May nakita na akong magandang second-hand na bangka. Kiang. Sasama ka ba sa akin? Kuya Haisheng. Kung saan ka, doon ako. Pero bago tayo umalis, kailangan kong bawiin ang mga gamit na sa akin. Tito Zhao, kunin mo ang mga gamit natin sa pagtatanggal. Pumunta tayo sa pantalan ngayon din. Kuya Haisheng, anong gagawin mo? Tatanggalin ko lahat. Radar, sonar, lambat para sa malalim na dagat. Pati winch panghila ng lambat. Lahat ng binayaran ko para sa barkong ito. Tatanggalin ko lahat ng walang matitira. Haisheng, ang mga gamit sa bangkang ito. Radar, sonar, winch para sa lambat. Lahat yan ay pinaghirapan kong bilhin. Kailangan ba talaga itong kalasin? Mang Li, kalasin lahat. Walang ititira kahit isa. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Ang bangkang ito ang puhunan mo. Sa pangingisda. Kapag kinalas mong lahat ang piyesa, paano mo papawandarin ang bangka? Paano ka na mangingisda sa hinaharap? Hindi ko na paupahan ang kay Hijiango. Bukas na bukas, ibabalik ko na itong bangka sa kanila. Hindi ko hahayaan na mapunta lang sa iba. Ang pinaghirapan ko. Yung Hijiango na yun. Napakawalang hiya, mahilig manamantala ng kapwa. Pero paano ka na kapag kinalas mo lahat yan? May plano ako, Mang Li. Gawin mo lang ang inuutos ko. Babayaran kita ng tama. Sige, kung yan ang gusto mo. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Haisheng. Mahal, bakit ka nandito? Nabalitaan ko kay Ikiang, kinalas mo raw ang mga gamit sa bangka. Nababaliw ka na ba? Kapag kinalas mo ang mga yan, paano pa magagamit ang bangka? Paano mo na pangingisdan yan? Dahil itinaas ni Hijiango ang upa ng 10 beses. 100,000 kada buwan. Hindi ko na paupahan yan. Haisheng, magpasensya ka muna. Kausapin mo ng maayos. Si Boss He. Baka sakaling mapababa niya ang presyo. Mahal. Hindi lang basta pagtaas ng renta to. Gusto na niyang ubusin ang dugot laman ko. Sinasagad na niya ako. Nagpasensya na ako noon. Pero kung hahayaan ko, ulit at ulit pa siya. Darating ang panahon. Kahit buto ko ay hindi na nila ititira. Pero kapag kinalas mo lahat ng gamit, paano na tayo kikita? May utang pa tayo sa bahay. Yung matrikula pa ng mga bata. Hindi pa natin nababayaran. Gumastos ako ng 150,000 para sa mga gamit na yan. Radar. Mga lambat. Lahat yan ay bago at akin. Kung iwan ko lang yan sa bangka, para ko na ring ibinigay ng libre. Kay Hijiango. Kakalasin ko to. Ililipat ko sa bago kong bangka. Mapapakinabangan pa yan. Magpapautang ako para makabili ng mas malaking bangka. Kapag malaki ang bangka, mas marami tayong mahuhuling isda. Pautang. Alam mo naman ang sitwasyon natin. Sa tingin mo ba pautangin pa tayo ng bangko? Naitanong ko na, mahal. Magtiwala ka lang sa akin. Tiwalang-tiwala ako sa iyo, mahal. Huwag kang mag-alala, hawak ko ang sitwasyon. Mang Li, simulan na natin. Uminom muna kayo ng tubig. Naku, Haisheng. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo kinakalaskan lahat ng gamit sa bangka? Magandang umaga, Mang Chen. Hindi ko na paupahan ang bangkang ito. Kailangan ko nang kunin ang mga gamit ko. Hindi mo na paupahan. Saan na tayo kukuha ng pagkakakitaan? Bibili na tayo ng sariwang isda. Haisheng. Iba talaga ang isdang tinitinda mo kumpara sa iba.
Ang linaw pa ng mga mata ng isda. Sariwang-sariwa at buhay na buhay. Kitang-kita na bagong huli lang ito. Tama ka riyan, Kuya Haisheng. Araw-araw akong kumukuha ng paninda sa'yo. Ang mga suki ko. Ikaw ang hanap dahil sa isda mo. Kung hihinto ka sa pagtitinda, paano na ang negosyo ko? Ate Zhang, hindi ako hihinto. Nabalitaan ko, itataas daw ni He Jiangwo ang upa mo. Magkano naman? Ang gagong yun. Alam niyang mabait ka kaya kanya inaapi. Kakausapin ko siya ng harapan. Kahit siya ang may-ari sa pantalan. Hindi ibig sabihin na pwede siyang maghari-harian. Mga kapatid. Mga bossing. Tama ang sinabi ni Tito Chen. Sabay-sabay tayong pumunta. Tingnan natin kung maglakas loob pa si He Jiangwo. Tito Chen, huwag na. Bakit naman hindi? Inaapi ka niya. Kami na ang bahalang pumalag para sa'yo. Tito Chen, Wang, at Zhang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nakaraang taon, kung wala ang suporta niyo sa negosyo ko, hindi ko sana nalampasan ang hirap. Pero tungkol sa pagtaas ng upa, walang magyayari kung kakausapin niyo siya. Hindi sa hindi makikinig si He Jiangwo, kundi sinasadya niyang paalisin ako. Kapag pumunta kayo, ang isasagot lang niya, sasabihin niyang ako ang nag-udyok sa inyo. Mas lalo lang nating ikakahirap ang sitwasyon. So anong gagawin natin? Huwag mong sabihin susuko ka na talaga. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako alis sa pantalang ito. Nag-aayos na ako ng pautang. Bibili ako ng sarili kong barko. Mas malaki pa sa barko niya. Ang isda ay mananatiling isda. Sariwa pa rin gaya ng dati. Pagdating ng panahon, bukod sa supply para sa mga restaurant, yung mga sobrang isda, dadalhin ko pa rin dito sa pantalan para ibenta sa inyo. Totoo ba? Bibili ka talaga ng barko? Totoo yan. Pagdating ng panahon, sana ay patuloy niyo pa rin akong suportahan. Mabuti naman kung ganun. Kuya Haisheng, kailan ka bibili ng barko? Ako ang unang mag-order sa'yo. Sasama rin ako. He Jiangwo, akala mo mapuputol mo ang supply ng sariwang isda namin? Hinding-hindi. Haisheng, sabi mo magpapautang ka. Paano tayo makakakuha ng pautang? Papayag ba ang bangko? Ipapagamit ko ang titulo ng bahay natin bilang collateral. Ano ang sabi mo? Ilalaan ang bahay. Paano kung hindi natin mabayaran? Saan tayo titira? Hindi mangyayari yon. Shen Wei, nangangako ako sa'yo. Sa loob ng 1 taon, wala pang 1 taon, mababayaran ko ang utang. Bibigyan din kita ng bagong bahay. Mas malaking bahay. Haisheng, huwag kang mag-alala. Kapag may sarili na akong barko, makakaabot na ako sa malayo. Makakahuli na ako ng mas maraming isda. Kaya ngayon, isusuli ko na ang barko kay He Jiangwo. Hahaha. Hoy, Haisheng. Bakit? Naisip mo na ba? Itutuloy mo ba ang pag-upa sa barko? Boss He, nilinis ko na ang barko. Pwede mo na itong kunin ngayong araw. Nilinis. Nilinis ng mabuti. Haisheng. Kapag wala na sa iyo ang barkong ito, sa susunod mong paglayad, baka pati maliit na dilis ay hindi ka makahuli. Itinaas ko lang naman ang upa mo. Hindi naman ibig sabihin na ayaw na kitang paupahan. Hindi mo ba pag-isipan muli? Hindi na. Nasa pantalan na ang barko. Ikaw na lang ang bumawi. Haisheng, pag alis mo ngayon, huwag ka nang mangarap na makaupa ulit sa barko ko. Walang hiya ka talaga. Papa, hindi na raw siya upa. Hindi na raw. Dahil lang umalis siya sa barko natin. Kukunin ko na ang barko. Umalis siya sa barko ko. Ang Haisheng na yan wala namang kwenta. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kaya niya. Papa, nakalimutan mo na ba? Hindi ba sabi ni Boss Liu? Gusto niyang umupa ng barko natin. Dahil hindi na upa si Haisheng, ibigay na lang natin kay Boss Liu. May-ari siya ng restaurant. Siguradong marami siyang pera. Kay Boss Liu nga. Muntik ko nang makalimutan. Nabanggit niya nga dati sa akin. Gusto niyang umupa ng barko sa mataas na halaga.
Boss He. Boss He. Bakit mo napag-isipang tumawag sa akin? Liu Yung tungkol sa pag-upa ng barko na sinabi mo noon. Tatanungin ko kung interesado ka pa. Interesado naman. Bakit? Bakante na ang isa kong barko. Hindi na upa si Haisheng. Kung gusto mong umupa, ang upa ay 100,000 kada buwan. Unang makakuha, kanya na agad. 100,000, Boss He. Masyadong mahal naman ang upa mo. Sa palengke, nasa 10 o 20,000 lang ang upa ng barko. Ang barko ko ay hindi ordinaryo. May radar at sonar ang barko ko. Kumpleto rin ito ng kagamitan sa paghuli ng isda sa malalim na dagat. Lahat yan ay imported at de kalidad. Alam mo ba? Noong ginamit ni Haisheng ang barko ko, sa loob lang ng 6 na buwan, nakabili na siya ng sarili niyang bahay. Nakapagpatayo na siya ng bagong bahay. Ganoon siya kagaling. Liu, totoo ang sinasabi ko. Swerte ang barkong ito. Si Haisheng ay isang taong hikahos lang. Pero noong ginamit niya ang barko ko, lagi siyang swerte. Isang lambat lang, libo-libong isda agad. Siguradong hindi ka magsisisi kapag ginamit mo ang barko ko. 100,000 kada buwan ang upa. Konti lang nahuli, bawi mo na agad ang bayad. CJ, upahan ko muna ng 1 buwan para subukan. Dati, 1 taon ang bayad ko dapat. Pero dahil mukhang tapat ka naman, gagawa na lang ako ng exception. Pwede na rin buwan-buwan ang bayad. Pero dapat maglipat ka na ngayon. Sige, ililipat ko na ngayon. Pero may kondisyon ako. Gusto ko munang tignan ang bangka. Naglabas na ako ng pera. Dapat makita ko rin naman ang binili ko. Siyempre, sasamahan kita mismo. Para makita mo mismo kung gaano kaganda ang bangkang ito. Nasa pantalan ako pagkalipas ng kalahating oras. Boss, 100 mo ang upa kada buwan. 10 beses yan kaysa kay Lin Haisheng. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Lin Haisheng. Hindi niya upahan ang bangka ko. Marami ang gustong kumuha niyan. Tara. Sa pantalan. Ipakita natin kay Liu Yiming ang bangka natin. Boss He. Mukhang maayos ang bangka mo. Siyempre naman. Halika, tingnan mo. Umakyat ka at silipin mo. Ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang tawag sa magandang bangka. Boss He. Nasaan ang radar na sinasabi mo? Nasaan ang sonar? Nasaan ang gamit panghuli sa malalim na dagat? Nasaan? Sandali, mali ito Nasaan ang mga gamit? Nasaan ang radar? Nasaan ang panghila ng lambat? Bakit wala kahit isa? Buto na lang itong bangka. Boss He, niloloko mo ba ako? Sandali, Yiming. Pakinggan mo muna ako. Siguradong si Lin Haisheng ang may gawa nito. Tinanggal niya lahat ng gamit sa bangka. Boss He. Nagpaupa ka ng bangka sa iba. Tapos tinanggal mo pa ang mga gamit niya. Inyo na dapat na usapan yan. Pero noong kausap mo ako, sabi mo kompleto ang bangka. Ngayon, wala nang natira. Pagpapabayarin mo ako ng 100 ay para sa bakanteng bangka. Inaakala mo bang tanga ako? Boss Liu, kalma lang. Yung mga gamit na yon, mga kagamitan lang naman. Bumili na lang kayo ng sarili ninyong set. Hindi naman gaanong mahal. Hindi naman kailangang dahil lang dyan. Putulin natin ang hanap buhay, di ba? Kami pa ang bibili. 1 set ng radar at sonar para sa malalim na dagat. Nasa 70 hanggang 80,000 ang presyo. Ang gamit panghuli at ang panghila ng lambat. Mga dagdag na gastos din yan. Ako na ang gumastos ng higit sa 10,000 para makumpleto yan. Tapos 1 buwan lang, magbabayad pa ako sa iyo ng 100 na upa. Boss He. Ang talas ng kalkulasyon mo, Yiming, tignan mo. Maganda na talaga ang kondisyon ng bangkang ito. Bago ang katawan at malakas ang makina. Kumita na si Lin Haisheng gamit ang bangkang ito. Lahat iyan ay totoong gamit. Kung gusto ko, pwede ko ring upahan. Hatiin mo ang upa sa 2. 50 kada buwan. Ako na ang bibili ng mga kagamitan. Kung hindi, wala nang usapan. 50, hatiin mo pa. Sobra ka namang matindi. Ang bangka ko. Boss He. Linawin mo muna. Umuupa ako ng bangka mo.
Ako pa ang gagastos ng mahigit 100,000 para sa kagamitan. 50,000 kada buwan. Binigyan na kita ng sobra-sobrang konsiderasyon. Kung gusto mong paupahan, paupahan mo. Kung ayaw mo, hahanap ako ng iba. Eto na, eto na. Papa, 50,000 na lang, 50,000 na. Mas mabuti na yan kaysa hindi may paupa. CJ. 50,000, 50,000. Hahaha, bossy. Masaya ang kasunduan. Hi Sheng. Hintayin mo ako. Papa, lugi tayo ng malaki nito. Ang dating upa na 100,000. Ngayon 50,000 na lang ang natira. Lahat kasalanan ni Hai Sheng. Kung hindi niya inalis ang mga gamit. Sobra na ang inis ko kay Liu Yiming. Ngayon din, hahabulin ko siya at sisingilin. Bossy, may problema ba? Hai Sheng. Itatanong ko sa'yo. Ang radar, sonar at pang-angat ng lambat sa barko. Ikaw ba ang nagbaklas niyan? Sino ka para magtanggal nun? Bahagi yon ng barko. Ang mga iyon. Binili ko mismo sa sarili kong pera. Nasa akin lahat ang mga resibo. Umuupa ako ng bangka mo. Hindi ibig sabihin na pag-ari mo ang gamit ko ay iyon na rin. Ngayon, hindi na ako upa. Siyempre, kukunin ko ang mga gamit. Ano nang masama roon? Bakit hindi mo sinabi ng maaga? At sinabi sa akin. Bossy. May problema ba sa memorya mo? Kahapon sa barko. Sinabi ko mismo sa harap mo. Nalilinisin ko ang nasa barko. Bukas, kayo ang kumuha ng barko. Ikaw mismo ang sumagot. Ano ngayon? Ngayon, binabawi mo na ang usapan. Ikaw, sinadya mo akong bitagin. Alam mo ba? Dahil sa pagbaklas mo ng mga gamit. Ang upa ko mula 100,000. Bumagsak sa 50,000. 50,000 ang bawas bawat buwan. Sa isang taon, 600,000 yan. Ikaw ang magbabayad niyan. Dinala ko lang ang mga gamit ko. Makatarungan lang yan. Magkano ba ang kita mo sa pagpapaupa ng bangka? Problema mo na yan. Wala na akong pakialam. Hai Sheng. Ikaw na klase ng tao. Habang buhay kang ang maghihirap. Sinasabi ko sa'yo. Wala na ang bangka ko. Isang isda, hindi mo na mahuhuli. Maghintay ka na lang at hangin ang kakainin mo. At saka, ang deposito mo. Hindi ko na ibabalik. Bossy. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Umutang na ako para bumili ng bangka. Mas malaki pa ang bago kong bangka kaysa sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Bumili ng bangka. Ano ang ipambibili mo? Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Karapat-dapat o hindi? Hindi ba sabi mo, ayos na? Kaya mo bang tawagan ako? Hai Sheng, ikaw. Hai Sheng. Hindi kita palalampasin. Kumalma ka. Sige, ikalat mo ang balita. Sino ang bibili ng isda ni Hai Sheng? Iyon ay pagkalaban sa family ko. Kahit bumili pa siya ng bangka at mangisda sa dagat. Pahihirapan ko rin siyang maibenta ang isda niya. Ayos, pupunta na ako at ayusin. Hai Sheng. Itong dagat na ito. Sa family ko, wala ka. Kapag nawala ang bangka ko. Isa ka lang dukha. Kuya Hai Sheng. Nagpakalat ang family ng balita. Sino ang mga ngahas bumili ng isda natin? Iyon ay pagkalaban sa family. Kahit ang mga tindero ng isda sa pantalan. Wala nang naglalakas loob na umimik. Natatakot ako na kapag nahuli na ang isda natin. Walang mangahas tumanggap. Kung may gustong bumili ng isda ang iba. Hindi nila mapipigilan. Alam ng lahat kung sariwa ang isda o hindi. Alam ng lahat kung ano ang totoo. Hai Sheng. Bakit hindi ka nagmamadali? Ilang dekada nang may hawak ang family sa pantalan. Kapag na-offend mo sila, saan natin ibebenta ang isda natin? Hai Sheng. Kung hindi, pumunta na lang tayo kay Boss He at magpakumbaba tayo. Humingi na lang tayo ng tawad. Hindi pwedeng ganito na lang natin palalakihin. Umaasa pa ang pamilya sa kita mo. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Pero, kung aamin ako ngayon na mali ako, bukas, sasamantalahin na nila tayo lalo. Kung magbibigay tayo ngayon ng isang hakbang,
Bukas, 10 hakbang ang babawiin nila. May mga bagay na pwedeng tiisin. Pero sa ganito, ni isang hakbang hindi pwedeng umurong. Hai Sheng, nabalitaan ko na nagpakalat ang He family. Na bawal tanggapin ng iba ang isda mo. Hahaha. Nakakatawa naman talaga. Boss Zhao. Alam mo na pala. Sa pantalan na ito. Ano pa bang pwedeng itago sa akin? Boss. Boss, Hai Sheng. Boss, huwag kang mag-alala. Boss. Sino ba sa paligid ang hindi nakakaalam? Na ang isda mo, Hai Sheng, ang pinakamaganda. Ano bang klaseng tao si He Jiangwo? Hindi mo na kailangang intindihin yan. Gaano man karami ang isda. Kukunin ko lahat. Boss Zhao. Salamat sa'yo. May-ari ako ng restaurant. Ang hanap ko ay magagandang sangkap. Nga pala. Kailangan ko agad ng 1,000 gin ng malaking dilaw na isda. Kuya Hai Sheng. Kailan ka magkakaroon ng supply? Bukas ko ililipat ang mga gamit. Sa bagong bangka. Bukas makakalayag na kami. Hahaha, ayos. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Sa malaking dilaw na isda. Ikaw na ang bahala. Presyo, ayon sa dating usapan. Mas mataas lang, hindi bababa. Boss Zhao, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang pinakamagandang malaking dilaw na isda. Ang maihahatid ko sa inyo. Kiang. Bukas ng maaga, magtipon tayo sa pantalan. Hahaha, ang galing naman. Kuya Hai Sheng. Tingnan mo nga ang bangkang ito. Mas malaki pa ito kaysa sa bangka ni Boss He. Sa lakad nating ito sa dagat. Siguradong marami tayong mahuhuling isda. Lanan. Matagal ko nang tinitingnan ang bangkang ito. Sa wakas, nasa atin na rin. Hoy, Lin Hai Sheng. Talaga bang bumili ka ng bangka? Utang ba ang pinambili mo? Baon ka pa nga sa utang. Makakatulog ka pa ba ng maayos sa gabi? Sa basurang bangkang iyan. May gana ka pang lumabas. Ang bangka ko. Mas maayos pa riyan ang bangka mo. Hai Sheng. Sabi mo. Dapat na akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi, hindi ko makukuha ang mga gamit sa bangka na yon. At wala rin sana akong pagkakataon na magrenta ng bangka ni Boss He. Swerte ang bangkang iyon. Ikaw, kalahating taon pa lang, nakapagpatayo ka na ng bahay. Sa tingin ko, sa kalahating taon, makakapagbukas na ako ng tindahan. Problema mo na yan. Tama. Narinig ko si Boss Zhao. Ay mangangailangan ng 1,000 gin ng malaking dilis. Swak. Plano ko rin na manghuli ng malaking dilis. Hai Sheng. Batikan ka na. Pero huwag mo namang talunin itong baguhan. Hahaha. Si Boss Liu may bangka ni Boss He pa. At natatakot pa siya kay Lin Hai Sheng. Nga. Swerte talaga ang bangkang iyon. Lin Hai Sheng. Sa pagkakataong ito, mas marami akong mahuhuling isda kaysa sayo, siguradong. Liu Yaiming. Huwag kang masyadong maingay at nanginyalam. Nagpaparenta ka lang ng bangka, ang yabang mo na. Lin He. Kapag naningisda si Kuya Hai Sheng sa dagat. Ikaw naman, nakatayo ka lang sa pampang at nagpapaganda. Anong akala mo sa sarili mo? Isang kuto lang, sumisingit pa ang bunganga. Hindi ka ba naniniwala? Ipapakita ko sa iyo na hindi ka makakatagal sa pantalan na ito. He Feng. Ayusin mo ang bibig mo. Kapatid ko yan. Hindi ikaw ang may karapatang manita. Lin Hai Sheng. Sarili mo nga hindi mo maprotektahan. Pinoprotektahan mo pa ang iba. Umutang ka pa para makabili ng bangka. Baon ka na sa utang. Wala kang ngang mabentang isda. Tingnan ko lang kung paano ka magbabayad. Kakayanin ko pa bang mabuhay? Huwag mo nang alalahanin yan. May isa akong gustong sabihin sa'yo. Kung ang bangka niyo ay nakakakuha ng isda. Hindi dahil sa swerte ng bangka. Kundi dahil alam ko si Lin Hai Sheng. Kung saan naroon ang isda. At kung paano gumalaw ang agos. Ngayon na napalitan na ng tao ang bangka. Tingnan natin kung makakahuli pa rin kayo ng isda. Hindi na malinaw yan. Kalokohan. Parang ang layo ko na sa'yo. Na hindi na umiikot ang mundo. Dati rin namang nangingisda si Boss Liu. Lin Hai Sheng. Huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi, ganito na lang. Maglaban tayo. Itong pagkakataon na lang.
Kung sino ang mas maraming mahuhuling malaking yellow croaker. Ang matatalo. Sa susunod na magkita tayo, iiwas na lang ang matatalo. Ang paglalayag ay may panganib sa buhay. Hindi ito para sa paligsahan. Hindi ako makikipagpaligsahan sa inyo. Hai Sheng. Natakot ka na? Hindi ba ang galing mo? Bakit pag seryoso na? Umuurong ka na? Duwag. Sa lagay mong iyan, gusto mo pang mangisda sa laot. Kung talagang gusto ninyong matalo, pagbibigyan ko kayo. Pero may kondisyon ako. Kung ang huli ko sa pagkakataong ito ay mas marami kaysa kay Liu Yiming, ibabalik ninyo ang deposito ko. Sige, pumapayag ako. Hahaha. Pero kapag natalo ka, ang depositong iyan sa akin na. Kuya Hai Sheng, kailangan nating manalo sa pagkakataong ito. Kunin natin ang deposito. Hindi mo nakita ang pagmumukha ni Hifeng. Naiinis na ako pag naaalala ko. Kailangang mabawi ang deposito. Pero hindi para lang sa pride. Dahil pera ko naman talaga yon. Pera mo naman talaga yon, Hai Sheng. Pero si Boss Zhao ang humihingi ng 1,000 kilo ng malaking yellow croaker. Dun pa rin tayo sa dati nating lugar maghagis ng lambat. Kakaunti na ang malaking yellow croaker sa dati nating lugar. Kailangang pumunta tayo sa mas malayong laot. Mga 80 nautical miles sa timog silangan. Sa 80 nautical miles, halos open sea na yon. Maraming batuhan at bahura roon, Hai Sheng. Maalon at malakas ang hangin. Hindi ba masyadong delikado? May kaunting panganib talaga. Matapang ka bang pumunta? Sa dami ng beses kong lumabas kasama ka, Hai Sheng. Wala pa naman tayong naging aksidente, naniniwala ako sa'yo. At saka, sobrang mang-api ng mga tao ang pamilyang He. Kailangang talunin natin sila ngayon. Ibalik nila ang deposito. Nasa mismong lugar na ito ang target. Ang kanal ng dagat malapit sa bahura ng Yingzui. Mahilig ang malaking yellow croaker sa bahaging iyon. Sa 3 hanggang 5 metro ang lalim, doon sila nagsasama-sama. Pero marami ring bahura sa lalim na yon. Kaya sa paghulog ng lambat, doble ingat. Narinig ko na sa matatandang mangingisda ang tungkol sa bahura ng Yingzui. Marami raw isda roon. Pero madali ring maipit ang lambat sa mga bato. Kaya dapat bantayan ang agos at ihip ng hangin. Tamang-tama ang tide ngayon. Kumilos na, buong bilis tayo. Hijayango. Maghanda kang iluwa ang deposito. Bahura ng Yingzui, sana walang aberya ngayon. Dito na, Gikyang. Ihanda ang lambat. CJ. Ihulog pa ng 10 metro para madaling ihinto. Ihulog pa ng 10 metro para madaling ihinto. Ihulog pa ng 10 metro para madaling ihinto. Ngayon, kanan ng 5 degree. Dahan-dahan lang. Parang sumabit ang lambat, Hai Sheng. Hindi mahatak ng winch. Huwag mataranta, patayin muna ang winch. Huwag pilitin. Ano na, Hai Sheng? Baka tumama tayo sa bahura. Kapag nasira ang lambat na ito, walang saysay ang buong biyahe natin. Bato ng bahura. Komplikado ang ilalim ng tubig sa bahura ng Yingzui. Naipit ang kanto ng lambat. Anong gagawin natin? Puputulin ba ang lambat? Hindi pwede, bago lang binili ang lambat na ito. Mahigit 10,000. At kung putulin ang lambat, makakatakas pa ang isda. Babalik ako sa timon at susubukan ko ang bangka. Iposisyon mo para maihila ang lambat palabas. Kuya Hai Sheng, mag-ingat ka. Huwag mong masira ang bangka. Kiang, bantayan mo ang boya. Sabihin mo sa akin kung saan hinahatak ang lambat. Nakahilig pa kaliwa ang boya. Parang may nakasabit sa lambat. Hilahin pa kaliwa. Sige, liliko ako ngayon pa kanan. Sabihan mo ako agad kapag may pagbabago. Medyo lumuwag ang boya. Pero nakasabit pa rin. Kuya Hai Sheng, pakanan pa ng kaunti. CJ. Parang lumuwag na ng kaunti.
Parang umaatras ang boya. Huwag munang magdiwang. Ikot pa ng kalahati. Hilahin palabas ang lambat mula sa kabila. Lumalabas na, Kuya Haisheng. Nailabas na ang lambat. Ayos na ang boya. Suriin mo kung may punit ang lambat. Ayos lang ang lambat, Kuya Haisheng. Ang galing mo. Nailigtas mo pa talaga to. Sa bahura ng Yingzui. Napag-aralan ko na ang pwesto ng mga bahura. May ideya na ako sa isipan. Ngayon, bilisan natin. Maglatag ulit ng lambat. Malapit nang magbago ang agos. Nandito lang ang kawan ng malalaking dilaw na isda. Gets. Dalawa 00100200. Kuya Haisheng, puro malalaking dilaw na isda ang huli natin sa lambat na ito. Mga 2 kilo bawat isa. Kalmado lang, dahan-dahan hilahin. Huwag mapunit ang lambat. Puno na, puno na. Kuya Haisheng, hindi bababa sa 1,500 yen. Kailangan ni Boss Zhao ng 1,000 yen. Ang sobra, iwi natin sa pantalan at ibenta. Kuya Haisheng, ang galing mo talaga. Talagang marami ang isda sa bahura ng Yingzui. Ngayon, hindi lang kay Boss Zhao. May siguradong bagsak na rin ang mga malaking dilaw na isda. Ang sobra pa, may bebenta rin natin sa iba. Ang hambog na si Hejiangwo. Tingnan natin kung may masasabi pa siya. Pagbalik natin, ihatid muna ang paninda ni Boss Zhao. Dalhin mo. Tapos puntahan natin si Hejiangwo para singilin ang deposit. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha ni Hejiangwo. Akala niya siguradong uwi tayong walang dala. Hejiangwo, maghintay ka na lang sa pagbalik ng deposit. Boss Liu. Hindi tama ang agos. Hindi mayahon ang lambat na ito. Baka naipit ito sa bato sa ilalim ng dagat. Sira rin ang pang-angat ng lambat. Kulang sa lakas ng makina. Kulang ang hatak ng makina. Hindi talaga mahila. Swerte ang bangkang ito. Magagamit ito ni Haisheng. Kaya niyang magpatayo ng bahay sa loob ng kalahating taon. Bakit ako hindi kaya? Boss Liu, parang mag-iba na ang ihip ng hangin. Kailangan na nating bumalik kung hindi. Tumahimik ka. Sa paglabas kong ito, lalampasan ko si Haisheng. Ang mga isda niya ay galing mismo sa dagat na ito nahuli. Ihulog mo pa ulit ang lambat. Ay! Boss Liu, puro bahura sa ilalim. Kahit maghagis pa ulit ng lambat, wala rin. Pag ibinaba itong lambat na ito, masisira lang ang lambat. Nagbayad ako ng 50,000 para rentahan ang bangkang ito. Tapos gumastos pa ako ng ilang libo para sa kagamitan. Hindi ako nandito para makinig sa kalokohan mo. Sabi ko ihulog, ihulog mo. Kung nakakakuha ng isda si Haisheng, kaya ko rin. Boss Liu, kung lalagpas pa sa gilid ang bangka. Sobrang lakas ng agos sa ilalim. Kapag ganito pa rin, may mangyayaring masama. Hindi ako makakapayag. Naglabas na ako ng ganito kalaking pera. Tapos talo pa ako sa isang mangingisda. Boss Liu, buong araw na. Wala ka ni isang maliit na isdang nahuli. Sobrang daming bahura. Hindi talaga maihagis ang lambat. 3 beses tayong naghagis ng lambat. 2 lambat ang nasira. Impossible. Impossible. May swerte ang bangkang ito. Anong swerte-swerte ang sinasabi mo, Boss Liu? Ang bangka ay bangka lang. Kapag walang magaling na mangingisda, wala rin. Kahit gaano kaganda ang bangka, palamuti lang din. Kung kaya ni Haisheng makahuli gamit ang bangkang ito.
Ibig sabihin may galing siya. Anong sinabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Nagastos mo ng husto sa renta ng bangka at sa kagamitan. Pero hindi natin alam kung nasaan ang kumpol ng isda. Hindi talaga mahanap. Marunong ka bang gumamit ng sonar? Kaya mo bang intindihin ang radar? Sige na, tigilan na natin. Pagbalik na lang natin pag-usapan. Hijiango, niloko mo ako. Sabi mo raw may kung anong meron ang bangkang ito. Kalokohang swerte. Naglabas ako ng mahigit 100,000. Pero wala man lang akong nakitang anino ng isda. Pag-uwi ko, sisingilin ko si Hijiango. Ang upa na ito. Kahit 1 sentimo, hindi niya dapat maitago. Haisheng, hindi maliit ang nakuha mo sa biyahe na ito ha. Pinaghintay ka ng matagal ni Boss Zhao. 1,000 gin ng malaking dilis na dilaw. Nakahanda na para sa inyo. Ayusin na natin ang pag-akyat ng isda. Titimbangin ko muna. Ay, Boss Zhao. Tingnan dino ang isdang ito. Lahat yan, mahigit 3 gin bawat isa. Sa kalidad at ayos ng isdang ito sa restoran ko. Sa tagal na, wala pa akong nakitang ganito kagandang malaking dilis na dilaw. 1,000 gin ng malaking dilis na dilaw. Ayon sa napag-usapan nating presyo. Isang bagsakan, 7,800,000. Ililipat ko na agad sa inyo ngayon. Maraming salamat, Boss Zhao. Napakaganda ng kalidad ng batch ng isdang ito. Magdadagdag pa ako ng 2,000 gin sa inyo. Ang paunang bayad, ibibigay ko muna ang 200,000. Boss Zhao, hindi maganda ang alon at agos nitong nakaraang 2 araw. Hindi nagsasama ang mga isda. Pagkalipas ng 3 araw, lalabas ulit ako sa dagat. Sisiguraduhin kong mahuhuli ko ang pinakamagandang malaking dilis na dilaw. Susundin ko ang gusto mo. Ikaw, Haisheng, basta gumagawa ka ng paraan, kampante ako. Haha. Haisheng, ang malaking dilis na dilaw mo. Napunta lahat kay Boss Zhao. Ako naman. Hinihintay ko pang bumango ang negosyo ko dahil sa isda mo. Sister Zhang, bakit nagmamadali ka? Meron pa ako rito. Ay. Sister Zhang, tingnan nyo. Espesyal itong itinabi ni Kuya Haisheng para sa inyo. Ay naku. Ang taba ng malaking dilaw na isda na ito. Naibenta ko na sa pantalan. Ang tagal na nitong isdang ito. Unang beses kong makakita ng ganito kasariwa. Si Haisheng yan. Isama mo ako mangisda sa mas malayong dagat. Yung dagat sa bahura ng Yingzui. Walang ibang nangangahas pumunta. Kaming 2 lang ang matapang. Akin na tong buong basket. Huwag niyong agawin sa akin. Ay Ate Zhang. Ang sama naman ng ugali mo. Bakit ikaw lang ang kukuha ng buo? Naghihintay din kaming makabili ng isda. Nga. Yung apo ko nagugutom sa malaking dilaw na isda. Ilang araw na siyang nagkakaganyan. Mag-iwan ka naman sa amin ng kaunti. Nga, ngayon pa naman. Haisheng, huwag ka namang may pinapanigan. Lahat, huwag kayong magtulakan. May 500 gin pa ako dito. Kiang, ilipat mo rin dito ang isda sa ilalim ng bangka. Haisheng, ang laking kita ng biyahe mo na ito. Hindi ba si Haisheng ang bida? Lin Haisheng. Ang huli mo ngayon. Hindi kasing dami ng dati mong huli gamit ang bangka ko. Boss He. Ilan ba ang huli ko? Ano kinalaman ng bangka mo dyan? Paano namang walang kinalaman? Ginamit mo ang bangka ko para mangisda. Kalahating taon kang nagpatayo ng bahay. Paglayo mo sa bangka ko, ito lang ang kaya mong hulihin. Hindi pa nga sapat pambayad sa interes ng utang, ano? Tay, wag na po kayong magsalita. Hirap na nga sila. Nakakahuli lang sila ng ganito karaming isda. Kailangan pa nilang umasa rito para may makain. Kailangan din nating bigyan ng kaunting respeto. Diba? Kayong dalawa, tigilan niyong magparinig dyan. Sa pagkakataong ito, nakahuli kami ng 1,500 gin ng malaking dilaw na isda.
Mas marami pa kaysa sa huli ninyong galing sa sira ninyong bangka. Nakalakal. 1,500 yen. Ang kapal ninyong magsalita. Huwag ninyong subukang pagulongin ang dila ninyo sa kalokohan. Hahaha. Itong isang basket lang, aabot na agad sa 30 yen. Itong bungkos na ito. Sa tansya ko lampas 500 yen na agad. 1,500 yen, akala ninyong tanga kami. Lin Haisheng. Mukhang takot kang matalo. Kaya yung 30,000 na deposito. Ginawa mo na lang bang huwad na ulat? Sa ganyang kaliit mong abilidad. Mas mabuti pang sumunod ka na lang. Ibalik mo sa amin ang deposito. Para hindi kami mapahiya. Hijiango, ikaw. Nakarating na ba ang bangka mo? Nakita mo ba? Bumalik na si Boss Liu. Swerte talaga ng bangka ko. Kung ako ang tatanungin. Ang huli ni Boss Liu sa biyahe na ito. Tiyak na mas marami kaysa sa inyo. Hahaha, Yiming. Ang hirap ng biyahe mo na ito, ano? Ilan ang nahuli mo? Bilisan mo, ilabas mo at ipakita sa lahat. Para maputol ang yabang ni Lin Haisheng at tumanggap siya ng talo. Boss Liu. Ang swerte talaga ng bangka mo. Siguradong marami kang nahuli ngayon. Bilisan mo, ibaba na ang isda. Ang deposito ni Lin Haisheng sa akin na yon. Hijiango. Ano ngayon? Ang bulok mong bangka. Anong klaseng malas yan? Aray. Boss Liu, ano ba itong ginagawa mo? Ikaw. Sasabihin ko sa inyo. Ako, si Liu Yiming, gumastos ng higit sa 100,000. Para rentahan ang bangkang ito at bumili ng kagamitan. Para lang makalangis ng isda sa dagat, tapos tingnan nyo ang nangyari. Wala akong nahuli kahit isang isda. Wala talaga kahit isa. Anong swerte meron ang bangkang ito? Wala ngang swerte ito. Hijiango, loko ka talaga. Ngayon din, dapat ibalik mo sa akin ang renta. Kahit 1 sentimo, bawal bawasan. Liu Yiming, makinig ka muna sa paliwanag ko. Baka malas mo lang talaga. Mali ang agos ng tubig. O may problema sa lambat. Hindi ako papayag sa refund. Ngayon din ako magbabalik. Ano ba talaga ang gusto ninyong palabasin? Kayo ba? Hindi ba kayo nagtrabaho ng maayos? Kayo ba? Parang wala kayong puso sa pangingisda. Sinasabi ko sa inyo. Kapag nagkaloko-loko kayo. Ang negosyo ni Boss Liu. Hindi ko kayo urungan. Boss Yi, ang sinasabi mong yan. Pwede bang huwag kang ganyan magsalita? Kami na 3 sa dagat. Nagpagal na kami ng husto. Kailan ba kami nagtamad? Masyadong maraming batuhan sa bahaging yan ng dagat. Talagang walang isdang dumadaan doon. Naglatag na nga kami ng 3 o 4 na lambat. Lahat na sayang. Pati ang makina ng lambat nasira pa. Kapag wala kang magaling na mangingisda. Kahit gaano kaganda ang bangka, wala ring silbi. Hindi ako naniniwalang imposible yan. Lin Haisheng. Sa bangkang ito ka nakahuli ng isda sa loob ng kalahating taon. Wala pa akong narinig na ganyang nangyari. Lin Haisheng. Ikaw ba ang may ginawang kalokohan? Tama ba? Boss He. Bago mo paupahan ang bangkang ito. Ako mismo ang naglinis dito. Bawat sulok ng bangka. Sarili mong bangka. Ano bang gagalawin kong kamay at paa? Ikaw. Sinadya mo talaga. Kinuha mo ang mga kagamitan sa bangka. Sinadya mong sirain ang swerte ng bangka. Inalis mo pati ang swerte nito. Boss He, sinabi ko na sa'yo kanina. Na nakakakuha ng isda ang bangkang ito. Hindi dahil may kung anong swerte ito. Kundi dahil sa akin. Ako, si Lin Haisheng. Sa bangkang ito. Kabisado ko ang bawat agos sa dagat na ito. Bawat daanan ng mga isda. Alam ko nang malinaw. Palitan mo lang ang tao. Wala ka pa ring mahuhuling isda. Kung hindi mo ibabalik ang renta ngayon. Korte na ang bahala rito. Yiming. Pwede pa naman tayong mag-usap. Ako sayo. Ano bang mapag-uusapan ko pa sayo? Niloko mo ako at sinabi mong kumpleto ang lahat ng kagamitan sa bangka. Ang resulta, baldadong bangka lang pala. Niloko mo ako at sinabi mong may swerte ang bangka. Ang ending ko, wala akong nahuling kahit isang isda. Sinasabi ko sayo, hindi ko ibabalik ang renta ngayon. Pairalin ko ang pamilya hinyo.
Dito sa pantalan na ito, na hindi makakaraos. Tay, ibabalik mo na lang agad sa kanya. Kapag umabot pa ito sa korte, mas lalo tayong mapapahiya. Pero, napirmahan na ang kontrata. Ang kontrata. Nais ko ngang ipakita sa lahat ang kontratang iyan. Paano mo napagyabang ang bangka mo? At paano mo ako naloko para pumirma at mag-thumb mark? Sabi mo, alam na ito ng lahat. Sino pa ang mga ngahas? Umupa ng bangka mo. CJ. Ibabalik ko. Hai Sheng. Noong una ako ang nagkamali. At basta na lang naniwala sa sinabi ni Hejiango. At nakasakit ako sa'yo. Pasensya na. Paumanhin. Mas mabuti na yan kaysa magmatigas at hindi umamin sa pagkakamali. Sa negosyo, mas mahalaga ang tao kaysa sa tinitingnang paninda. Hejiango. Hindi na ako makikipag-deal sa taong katulad mo. Makikipag-deal sa taong katulad mo. Hejiango. Ngayon, pag-usapan natin. Ang usapin ng deposit ko. Anong deposit? Hindi ba ang pera? Nerfund na lahat. Ang aking 30,000 deposit. Ang ipinangako mo. Kung sa pagkakataong ito, ang huli kong huli, ay mas marami kaysa kay Liu Yiming. Ibabalik mo ang deposit ko. Ngayon. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Anong deposit? Noong pinirmahan ang kontrata. Hindi ba malinaw na malinaw ang nakasulat? Maagang pag-alis sa upa. Hindi ibinabalik ang deposit. Nakasulat iyan ng malinaw. Hai Sheng. Huwag kang masyadong sumobra. Hejiango. Sa harap ng napakaraming tao. Nangako ka. Ngayon gusto mo pang umatras. Hejiango. Ikaw na laki. Na may-ari ng pantalan. Ang salita mo parang hangin lang. Talong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pagkatapos nito, sino pa ang makikipagnegosyo sa pamilya Hinyo? Sa negosyo. Kaya nga, ang mang-api ng tapat na tao. Anong klaseng galing iyan? Hejiango. Sugal man, dapat marunong tumanggap ng talo. Iyan ang patakaran. Kung hindi mo ilalabas ang pera. Mula ngayon, sa pantalan na ito, huwag mo nang sabihing apelyido mo ang He. Tay. Ibalik na ang bayad. Ang dami nang nakatingin. Hindi natin kayang mapahiya ng ganito. Hai Sheng. Sige, ang lupit mo. Sayo na. Hejiango. Ang pagtupad sa pangako ang pundasyon ng negosyante. Ang bagay na ito. Matagal mo nang dapat natutunan. Maghintay ka lang. Ipinapangako ko na mapapatunayan ko. Na mas mahusay ang bangka ko kaysa sa bangka mo. Hindi lang tayo nakahuli ng isda. Nabawi pa natin ang deposito. Naibalik na. Magpahinga kayo ng 3 araw. Sa 4th araw, lalayag tayo ulit. Tay. Inalis ni Liu Yiming ang lahat ng kagamitan. At dinala. Pati ang renta, ibinalik din. Itong bangka natin. Ngayon, talagang nakatinda na lang sa atin. Mag-isip ka nga ng paraan. Bakit naman magmamadali? Kung ayaw niyang umupa. May iba naman. Sa mga bangka dito sa pantalan. Ang sa akin ang pinakamalaki at pinakamaganda. Hoy! Bosley. Haha. Ako si Hejiango. Yung bangka ko. Bakante na ngayon. Interesado ka bang umupa? Boss He. Yung bangka mo. Sa pantalan. Kumalat na. Anong swerte? Walang swerte-swerte. Niloloko mo lang ang tao.
Liu Yiming. Ni isang isda. Hindi nahuli. Tapos nalugi pa ng higit sa 10,000. Yung bangka mo. Hindi ko talaga inuupahan. Maghanap ka na lang ng iba. Subukan mo nga ulit. Boss Wang. Ako si Hejiangwo. Yung bangka ko. Ibibigay ko sa iyo ng kalahati ang upa. 20,000 lang. Ano? Kanino mo narinig yan? Chismis lang yan. Boss He. Huwag mo na akong lokohin. Si Liu Yiming. Matagal ko nang kakilala. Mismong sinabi niya sa akin na yung bangka mo ay kalansay lang. Sa susunod, huwag mo na akong lapitan. Mga akala mo kung sino? Noong araw. Noong nagpapaupa ng bangka. Isa-isa sila. Parang mga sunod-sunuran. Iyong bangka natin. Ano ang gagawin? Hindi naman pwede. Nahayaang. Abulukin sa pantalan. Walang umuupa. Tayo na lang ang maglayag sa dagat. Hindi ako naniniwala. Hai Sheng. Kaya niya. Ako si Hejiangwo. Hindi ko kaya. Talaga bang? Tayo na lang ang maglayag sa dagat. Pero tayo. Hindi marunong tumingin. Ng sonar. Hindi rin natin maintindihan. Pagdating ng panahon. Saan kaya ang kumpol ng isda? Hindi rin natin mahahanap. E di humanap pa tayo ng ilan pa. Sama-samang lumabas ang mga mangingisda. Kapag may pera, pati multo mapapasunod mo. Hindi ako naniniwala na may gustong sumakay. Kay Liu Yiming. Noong umalis siya, ang nasa barko, na radar, sonar at winch. Tinanggal niya lahat. Ngayon, ang barkong iyon ay isa na lang na bakanting barko. Wala na itong laman. Ni isang panghuli ng isda. Wala rin. Liu Yiming. Ang loko na yon. Kay may naisip ako. Tayo mismo ang bumili ng set ng kagamitan. Ipakabit natin. Bumili tayo ng imported na radar, sonar, at kagamitan sa malalim na pangingisda. Kompletuhin natin ang winch set. Mga 120,000 lang. 120,000. Ninanakawan mo ba ako? Kay, bilangan mo nga ng maigi. Kung tayo mismo ang lalabas sa dagat. At makahuli tayo ng ilang magagandang huli. Mapapatunayan nitong bangka na nakakakuha talaga ng isda. Pagdating ng araw, ang mga taong iyon ay mamamalimos para makasama sa bangka natin. At kapag may mga kagamitan na sa barko, pwedeng doblehin ang upa sa loob ng 3 buwan. Bawi na ang puhunan. 120,000. Hindi rin maliit na halaga. Kung ayaw mong maglabas, hindi mo mahuhuli ang malaking kita. Hai Sheng. Bakit ka naman ganyan kagara? Hindi ba dahil lang sa gamit niya? Bumili tayo ng mas maganda pa roon. Natatakot ka pang hindi natin siya matalo. CJ. Bumili na. Bukas, asikasuhin mo agad. Huwag kang mag-alala. Dumaan ka lang sa tindahan ng gamit pangingisda. At bilhin mo ang pinakamahusay na kagamitan. Hai Sheng. Sa pagkakataong ito, siguradong matatalo kita. Kuya Hai Sheng. Hindi masama ang lambat na ito. Sapat na matibay. Ito na lang ang kunin natin. Sa may bahura ng Yingzui. Maraming bato sa ilalim. Dapat matibay ang lambat. Uy. Hai Sheng. Ikaw rin bibili ng gamit. Bakit? Yung kaunting isda lang. Naibenta mo na. Bumalik ka na naman. Nag-aasikaso ka na ng mga gamit sa bahay. Hi Feng. Anong ginagawa mo rito? Bibili ako ng mga kagamitan. Radar, sonar at pangangat ng lambat. Buong set, imported lahat. Sabi ni Papa ko. Kami na mismo
Ang mamamalakad ng bangka at lalayag sa dagat. Sa pagkakataong ito, siguradong hihigitan namin kayo. Hihigitan namin kayo. Kayo ngang mga isda. Kahit saan, hindi niyo mahanap. Ano nang ipanghihigitan nyo? Wala na ngayong umuupa. Sa bangka ng pamilya ko. Ano ngayon? Kami na ang bahala. Hintayin niyo si papa ko. Kapag nakahuli siya ng napakaraming isda at bumalik, makikita ko lang kung sino ang may lakas ng loob pang magsalita ng kung ano-ano. Hifeng. Sa susunod na 3 araw. Masama ang panahon. Hindi pwedeng pumalaot. Pinapayuhan ko kayo. Pag lumipas na ang bagyo, doon na lang kayo lumabas. Kung hindi, may mangyayaring masama. Takot na ba kayo? Takot kaming maungusan nyo kami. Sinadya mong gamitin ang lagay ng panahon. Para takutin ako. Hai Sheng. Ang sama mo talaga. Hindi kita pinagbibiro. Sa mga araw na ito, ang alon sa dagat umaabot ng 3 metro. Lene. 3 metro. Hai Sheng. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang marunong sa dagat? Noon sa pantalan si papa ko. Mahigit ilang dekada na siyang andoon. Anong bagyo? Ang hindi pa niya nakita. Hintayin mo na lang at makikita mo. Boss. Ilabas mo ang pinakamahusay na radar. Para sa akin. Kuya Hai Sheng. Nabaliw na sila. Hay. Binalaan ko na sila. Makikinig man o hindi. Sila na ang bahala. Ay naku. Hai Sheng ha. Busy ka pa rin pala. Sabi ko. Hikayatin mo ang anak ko. Na huwag nang pumalaot. Boss He. Ulitin ko. Ngayon talaga. Hindi pwedeng pumalaot. Sobrang lakas ng hangin. Delikado ang paglabas. Huwag kang dito. Magkunwaring mabait. Takot ka lang sa akin. Pumalaot kami at makahuli ng malaking isda. Para maagaw ang eksena mo. Sinadya mong magsalita ng ganyan. Tinakot mo ako. Nga. Hai Sheng. Akala mo ba kami ay mga batang 3 taong gulang? Huwag ka nang magpalusot dito. Huwag kang manakot at magpapaniwala ng kung ano-ano. Hindi ako nandito para takutin kayo. Tingala kayo mismo. At tingnan ang langit. Yung mga ulap. Mali ang kulay. Sige na, tama na. Huwag nang paligoy-ligoy. Sinasabi ko sa inyo. Sa dagat na ito ngayon. Desidido na akong lumabas. Kahit sino. Di kayang pumigil sa akin. Tito Zhao. Pakinggan mo ako. Talagang hindi pwedeng maglayag ngayon. Kung gusto ninyong magdala pa kayo ng ilang life ring. Maghanda rin ng gamot pang emergency sa bangka. Hai Sheng. Wala rin kaming magagawa. Boss He. Nagbigay na ng 3 beses na sahod. Ang mga bata sa bahay ay naghihintay ng pambayad sa matrikula. Huwag kang mag-alala. Mag-ingat kami. Magdala pa rin para sakaling may mangyari. Buhay ang mahalaga. CJ. Bakit ang bagal-bagal? Bilisan ninyong sumakay. Kailangan nating humabol ng malaking huli. Pa. Parang palaki ng palaki ang alon. Baka pwede tayong bumalik na. Bumalik ano nang babalikan? Kakapalayo pa lang natin. Kung nakapunta si Hai Sheng sa bahura ng Yingzui, bakit tayo hindi pwede? Ituloy nyo lang ang biyahe. Pa, talagang hindi na kaya. Halos tumaob na ang bangka. Tumahimik ka.
Kung uwi tayong walang huli ngayon, saan natin ilalagay ang hiya ng pamilya he? Si Haisheng na yun, siguradong. Naghihintay lang sa pantalan para pagtawanan tayo. Pa, lumuwag ang winch. Naputol ang kable. Nabaling din ng alon ang radar. Ano yung malakas na kalabog? Yung sonar screen. Nahulog mula sa rack at nabasag. Pa, wasak na lahat ng gamit natin. Ituloy lang natin, hindi ako naniniwalang wala tayong mahuhuling isda. Hindi pwedeng bumalik. Hindi pwedeng pagpiestahan tayo ni Haisheng. Aray. Tito Zhao, okay ka lang ba? Parang nabali ang tadyang ko. Pa, nasugatan ka. Ang bewang ko. Naipihit. Pa, umuwi na tayo agad. Kung magpapatuloy pa ito. Lulubog na ang bangka. Iuwi na. Uwi na, lahat pasok sa loob, uwi na tayo. Kuya Haisheng, tingnan mo roon. Bumalik na ang bangka ng mga he. Saan nasaktan si Tito Zhao? Baka nabali ang tadyang. Si Lolo Lee ang pinakamalubha ang tama. Nadagan ang binti niya ng bumagsak na winch. Hindi na siya makalakad. Boss he, ito na ba ang sinasabi mong nakakita na ng malalaking alon? Ilang ulit na kitang binalaan. Hindi bagay lumayag nitong mga araw na ito. Pilitan mo pa talagang magpasikat. Parang pinaglalaruan mo ang buhay mo. Ikaw, huwag mo akong sermon andito. Bangka ko ito. Kung kailan ko gusto, saka ako lalayad. Sobra na talaga. Kasalanan mo kung nasaktan ka. Pero itong 5 tao, sumama sa labas kasama mo. Hindi ba buhay din nila ang nakataya? Bilisan mo, tumawag ka ng ambulansya. Hijiango, nakatayo ka pa riyan para saan? Tumawag ka na. Lenwe. Tatawag ka ba o hindi? Ako ang bahala sa mga usapin kay Hijiango. Sino ka para turuan ako kung paano gumawa ng desisyon? Haisheng, sinasabi ko sa'yo. Kasalanan mo ang lahat ng nangyari ngayon. Kung hindi mo lang sana sa tindahan ng gamit pangisda. Sinasadyang sabihing masama ang panahon. Hindi sana pinilit ng tatay ko na lumayad. Patunayan mo sa akin. Kasalanan mo lahat. Sobra ka na. Paano mo nagagawa yan? Napakalaking kawalan ng hustisya. Ano ng kalokohan yang sinasabi mo? Maayos lang kayong binalaan ni Haisheng. Hindi kayo nakinig. Ngayon na may nangyari na. Siya pa ang sinisisin nyo. Tama ang sinabi. Wala na ba kayong hiya sa pamilyang He? Tama, kasalanan ni Haisheng. Kasalanan talaga ni Haisheng. Kung hindi niya tinakot ang anak ko. Hindi ko rin. Ipupusta ang pride ko at lalayad. Ang gasto sa gamot ng 5 tao. Si Haisheng ang dapat magbayad. Tama, si Haisheng nga. Dapat mong bayaran ang gasto sa gamot. Para sa 5 taong magpapagamot, aabot yan sa ilang daang libo. Wala kang kahit 5 makakatakas. Nasaktan kayo dahil sa sarili ninyong kapabayaan. Kung may tapang ka, huwag mo akong hanapin. Sa kay Haisheng ka humingi. Hijiango, tao ka pa ba? Sumama kami sa iyo para isugal ang buhay namin. Nasaktan na kami, ayaw mo pang tumawag ng ambulansya. Tapos iba pa ang sisihin mo. Iyan kinain na ng aso ang konsensya mo. Nga. Si Hijiango nga. Hindi tao ang ganyang gawa. Halos maiwan na namin ang buhay namin sa dagat. Ni ambulansya, hindi mo pa gustong tawagan. Kayong ilan, manahimik kayo. 3 ulit ang sahod na ibinigay ko sa inyo. Nasaktan kayo dahil sa sarili ninyong kapabayaan. Kung may tapang ka, huwag mo akong hanapin.
Sa kay Haisheng ka humingi. Nga. Sinong nagsabi sa inyong hindi kayo nakatayo ng maayos? Ang mga nasaktan. Tito Zhou, huwag na kayong makipagtalo sa kanila. Ang mga ganyang tao. Kahit isang salita pa, sayang lang ang laway. Dadalahin ko muna kayo sa ospital. Haisheng. Kaunti lang ang pera namin. Ako na ang bahala sa pera. Unahin natin ang gamutan, buhay ang mahalaga. Hijayango. Tumigil ka riyan. Nasaktan din ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Pwede ka nang umalis. Pero ang gastos sa gamot ng 5 taong ito. Ikaw ang magbabayad. Sabi ko na nga, ikaw ang may kasalanan sa lahat. Bakit ako ang magbabayad ng gastos sa gamot? Haisheng, huwag kang magpakasobra. Kung mangulit ka pa ulit, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong nangungutong ka. O sige, tawag ka ng pulis. Tama lang para makita ng pulis kung sino talaga ang may sala. Napilit na naglayag kahit masama ang panahon. At 5 tao ang nasugatan. Tapos ayaw mo pang tumawag ng ambulansya. Hijayango. Kung hindi ka maglalabas ng pera ngayon, huwag mong isipin na makakaalis ka sa pantalan. 5 buhay ang nakataya dito. Wala ka na bang konsensya? Sino pa ang mga ngahas makipagnegosyo sa pamilya He? Ganyang tao, dapat hayaan mo lang na. Hindi na makapanatili dito sa pantalan. Nga. Wala akong pera. Kung may kailangan ka ng pera, kay Haisheng ka humingi. Tito Zhou, huwag kayong mag-alala. Ako muna ang sasagot sa gastos sa gamot. Magpagaling kayo ng maayos. Pag magaling na kayo, saka na natin pag-usapan. Engel la. Haisheng. Hindi namin malilimutan ang utang na loob na ito habang buhay. Kung may maitutulong ka sa amin balang araw, sabihin mo lang. Haisheng, mula ngayon may utang na loob kami sa'yo. Sabi ni Haisheng. Pasa lang. Hindi bali ang buto. Magpahinga at uminom ng gamot ng 2 araw, ayos na yan. Mabuti naman, Tito Zhou. Sa 2 araw na ito, magpahinga ka lang at huwag basta gumalaw. Haisheng. Kung hindi mo muna sinagot ang gamot ngayon. Ni pinto ng ospital, hindi ako mangahas na pasukin. May 2 pa akong batang kailangang buhayin sa bahay. 1 buwan kong sahod, ganoon lang. Tito Zhou, huwag mo ngang sabihin yan. Noong kakasimula ko palang maglayad. Ikaw din ang nagturo sa akin kumilala ng direksyon ng hangin. At magbasa ng agos ng tubig. Sa atin, hindi na dapat ganyan ang usapan. Si Hijiango na taong iyon. Nagbubuwis kami ng buhay para sa kanya. Pero ni ambulansya, ayaw pa niyang tawagan. Kung hindi lang dahil sa'yo. Baka wala na kaming 5 ni isa mang buhay. Ganyang tao, dapat talaga na. Hindi na makapanatili dito sa pantalan. Sasabihin ko agad sa lahat dito sa pantalan ang nangyari. Para makita ng lahat kung anong klaseng tao si Hijiango. Anong klaseng tao siya? Mga kapatid, ako si Zudayong. Ngayon, sasabihin ko na mismo dito. Walang puso si Hijiango. Dinala niya kami sa panganib sa dagat. 5 kaming nasugatan. Ni ambulansya, ayaw pa niyang tawagan. Tapos gusto pa niyang kami ang magbayad sa gamot. Ganyang tao. Sino pa ang magtatrabaho para sa kanya? Siya ang tanga. 13:23. 13.22 Matagal ko nang sinasabi na hindi mabuting tao ang mag-ama sa pamilya He 13:23. Ngayon, pati buhay ng tao, hindi na nila pinapahalagahan 0.18. Mula ngayon, sino pa ang magtatrabaho para sa pamilya He? Ay kalaban ko. Tito Zhou, kung hindi ka na magtatrabaho sa pamilya He, paano na ang kita sa bahay? Kahit mas mahirap pa. Hindi na ako magtatrabaho para sa pamilya He. Nakakasuka ang ganyang tao kahit tingnan mo lang. Sa loob ng 2 araw, balak kong maglayad. Kailangan ko pa ng 5 tao sa barko ko. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, isama mo ang ilang mapagkakatiwalaang kasama. At sumama ka sa akin sa trabaho. Doble ng karaniwang sahod ang bayad. Hindi kailanman maantala ang bayad. Haisheng, seryoso ka ba? Kailan ba ako nagsinungaling? Sasama ako sa'yo. Ako na ang maghahanap para sa'yo. Marami sa pantalan ang gustong magtrabaho. Hindi rin sila nagtitiwala sa magkapatid na He.
Sige, Tito Zhao. Magpagaling ka ng maigi. Kita tayo sa pantalan pagkatapos ng 2 araw. Napakalaking malas talaga. Nagkaunos ng lumabas sa dagat. Wasak ang lahat ng kagamitan. 5 tao ang nasugatan. Ang mga tao sa pantalan ngayon. Lahat pinagtatawanan ako. Si Haisheng, ang hayop na yon. Siguradong palihim siyang natutuwa sa likod ko. Tay. Kung gayon, tapos na ito. Tapos na, bakit naman? Kung papalampasin lang natin ito. Sino pa ang rerespetong pamilya He? Yung mga tao sa pantalan, kahit hindi nila sinasabi. Sa loob nila, hinihintay nilang mapahiya tayo. Ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng humingi ng tawad kay Haisheng, di ba? Humingi man tayo ng tawad, hindi niya yon deserve. Maghintay tayo ng 2 araw. Kapag gumanda na ang panahon, lalabas ulit tayo sa dagat. Manghuhuli tayo ng maraming isda at babalik na may ani. Tignan natin kung sino pa ang may lakas ng loob magdaldal. Mga hayop na ito. Zhu Dayong. Ang trader na ito. 3 beses pa ang ibinayad ko sa kanya. Pero nagkalat pa siya sa labas. Nang masama tungkol sa pamilya ko. Kung alam ko lang. Dapat hinayaan ko na lang siyang mamatay sa dagat. Tay. Hindi ito ang oras para pag-usapan yon. Pagkalipas ng 2 araw, lalabas tayo sa dagat. Paano kung walang gustong magtrabaho? Hindi pwede. Tayong 2 ang magpalayag ng bangka. Huwag kang mag-alala. Kapag may pera, kahit multo gagalaw. 3 beses na sahod. Kung wala pa rin, gagawin kong 5 beses. Kung 5 beses wala pa rin, gagawin kong 10. Hindi ako naniniwala na may tatanggi pa sa pera. Tay. Ikaw talaga ang marunong dumiskarte. Kapag kumita na tayo ng malaki, tingnan natin kung hindi sila magsisisi ng todo. Hintayin lang nila. Kapag nakabangon na ako, Hejiangwo. Isa-isa silang lahat. Luluhod sa akin para magmakaawa. Haisheng, maganda talaga ang bangka mo. Mas maayos pa kaysa sa bulok na bangka ng pamilya He. Tito Zhao, pinagod mo ang lahat ngayon. Ang trabaho natin ngayon ay, Uy, Haisheng. Nakabuo ka pa nga ng buong bangka ng mga tao. Kiay, ang mga ito. Bulag ba sila o nababaliw na sa kahirapan? Na sumama sa'yo. Isang pobreng umutang pa para bumili ng bangka. Tay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Si Haisheng ay atin namang master ng pangingisda sa pantalan. May kakainin tayo kapag sumama sa kanya, di ba? Hejiangwo, totoo, maganda ang panahon ngayon. Pero ang bangka ninyo, nasira na noong huli. Kung lalabas kayo ng hindi inaayos, may masamang mangyayari balang araw. Pinapayuhan ko kayo. Ako pa ang pinapayuhan mo. Haisheng, sino ka ba sa tingin mo? Napapayuhan mo ako. Sa palagay ko natatakot ka lang. Na makahuli kami ng malaking isda sa dagat. At maagaw ang negosyo mo. Sinadya mo ba akong sumpain? Si Haisheng na. Huwag kang magpabait dito. Sa totoo lang, sa puso mo. Gusto mo pang may masamang mangyari sa amin. Nagpaalala lang ako ng mabuti. Nabangga na ang katawan ng bangka na yon noong huli. Baka may bitak ang kelo. Tumahimik ka. Huwag mong isipin na dahil umutang ka para bumili ng sirang bangka. Ay ang laki mo na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung ano talaga ang totoong pangingisda. Hejiangwo. Mabuti lang ang paalala ni Haisheng sa'yo. Huwag kang maging walang utang na loob. Tito Zhao, lumayo ka nga. Ikaw na trader. Kinuha mo na ang sahod ko. Tapos sinisiraan mo pa ako sa labas. Wala pa akong singil sa'yo. Sino ang sinasabi mo? Huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Hindi naghihintay ang tubig dagat ngayon. Kapag na-miss natin ang oras na ito, wala tayong makukuha. Sakay na, alis. Tay. Ano na ang gagawin natin? Sundan natin siya. Saan man siya pumunta. Doon din tayo pupunta. Pero, kailangan nating kumuha ng ilang mangingisda ngayon.
para sumama sa atin sa dagat. Makinig kayong lahat. Ako si Hejiang Wu, naghahanap ako ng sasama sa dagat ngayon. 5 tao. 5 beses ang sahod. Sino ang sasama? Tay, bakit walang gustong sumama? 5 beses na sahod. Isang araw lang, katumbas ng 5 araw na trabaho nyo. Saan pa kayo makakakita ng ganito kagandang deal? Boss He, sino ba ang mga ngahas sumakay sa bangka mo? Si Zudayong, sasama sa dagat sayo. Nigastusin sa pagpapagamot, hindi mo pa ibinibigay. Aalis na kami. Paano kung may masamang mangyari? Kami pa ba ang gagasto sa ospital? At iyang bangka mo pa? Kakaunti na nga lang ang lifebuoy. Sino mang sumakay, malas. Gusto pa naming mabuhay ng ilang taon. Huwag kayong magmatigas. Sinasabi ko na ngayon mismo. Kung sino ang sasama sa dagat sa akin. 10 beses ang sahod. Sampung beses na sahod. Kahit 100 beses pa, hindi kami pupunta. Mga walang puso. Kung sino ang magtrabaho para sa'yo, maiksi ang buhay. Tay, ano na? Wala talaga, ha? Walang sasama. CJ. Ako na lang si Hejiang Wu ang pupunta. Hindi ako naniniwala. Wala sila. Hindi na ako makakapaglayad. Tay, tayong dalawa na lang. Hindi naman tayo marunong mangisda. Ano bang hindi matututunan? Marunong mangisda si Haisheng. Kaya ko rin. Tara. Talagang naghahanap ng kamatayan ang dalawa na ito. Haisheng, hindi ka makakatakas. Ngayon, susundan kita. Kung saan ka pumunta, doon din ako. Dito na tayo. Kuya Haisheng, sa monitor. Yung mga tuldok na ito, pawang isda. Sobrang siksik ng kawan ng yellow croaker. Tito Zhao, handa nang maghagis ng lambat. Sige, mga bro, trabaho na. Kuya Haisheng, punong-puno ang lambat na ito. Halos di na mahila ng winch ang lambat. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. 30 taon na akong nangingisda. Ngayon ko lang nakita ang ganito kapunong hila ng lambat. Haisheng, ang galing mo talaga. Ang lupet mo, Haisheng. Sa lambat na ito, hindi ba babasa? 2,000 gin siguro. Maaga pa. Tama rin ang agos. Isa pa nating ihagis ang lambat. Ngayon, target natin ang 5,000 gin. Salamat sa pagod ninyo, mga kasama. Sige, doble ang bayad ngayon. Mga kapatid, dagdagan pa ang kayod. Kuya Haisheng, sa bilis na ito. Sa biyahe natin ngayon, kaya nating tumbasan ang kinikita ng iba sa ilang buwan. Halos abot na. Isa na lang, huling hila. Uwi na tayo. Kuya Haisheng. Tingnan mo yung bangka sa kabila. Sa pamilya Hiba yon. Nakikita mo. Sabi ko na nga ba, sumunod sa kanya, siguradong tama. Si Lin Haisheng sa lugar na ito. Matagal nang nakahinto. Siguradong may malaking kawan ng isda. Tay. Ang talino nyo talaga. Doon sa pinaghagisan niya ng lambat. Maghahagis din tayo. Siguradong may mahuhuli tayong isda. Tigilan mo ang daldal. Bilisan mo, maghagis ka na ng lambat. Ihagis ang lambat sa lugar na pinaglagyan niya kanina. Kung gaano karami ang huli niya. Ganoon din ang huli natin. Tay. Na-block ang winch, di na mahila. Tabi, mga inutil. Tay, nalaglag sa dagat ang lambat. Huling lambat na ito sa bangka. Kung walang lambat, ano pang ipapanghuli natin?
Kailangang makuha natin ang lambat. Tay, sumalpok tayo sa bahura. Bilisan, kunin ang salbabida. Tulong, saklolo. Hindi ako marunong lumangoy. Tulong. Tulong. Lin Haisheng. Lahat ito dahil sa'yo. Ikaw ang nagdala sa akin sa bahaging dagat na ito. Ngayon ang bangka ko. Sumalpok sa bato at sumadsad. Dapat mo akong bayaran. Hilahin mo pabalik ang bangka ko. Kasalanan mo to. Kung hindi mo babayaran ang bangka namin. Hindi pa tapos ang usapang to. Anong sinasabi ninyo? Iniligtas ni Haisheng ang mga buhay ninyo. Ni hindi kayo magpasalamat. Tapos sisingilin niyo pa siya sa bangka. Mga tao pa ba kayo? Hijayango. Kapamo nga ang konsensya mo kung nandyan pa. Kung hindi dahil kay Haisheng. Kayo ngayon. Baka pagkain na kayo ng mga isda sa dagat. Hindi lang kayo marunong magpasalamat. Nanunugod pa kayo. Ang mga ganyang tao, di dapat iligtas. Mas mabuti pang hinayaang malunod sila. Ano nang mali sa sinabi ko? Si Lin Haisheng. Kung hindi siya pumunta sa bahaging dagat na ito, susunod ba ako rito? Kung hindi niya dinala ang bangka ko, hindi sana sumalpok sa bahura. Kung hindi siya magbabayad, sino? Si Lin Haisheng mismo. Huwag mong isipin na makakalusot ka sa utang. Ang bangka natin. Halagang lampas 1,000,000. Hijayango. Iniligtas kita kasi tao ka. Pero ang pinapakita mo ngayon, ay napapaisip ako. Na parang ahas na may laso ng iniligtas ko. Huwag mo akong pagsabihan ng mga walang kwentang iyan. Sabihin mo na lang magbabayad ka ba o hindi. Kuya Haisheng, huwag mo akong pigilan. Ngayon ko siya bubugbugin ng husto. Hindi na maasahan ang ingratong iyan. Bahala na. Kahit paano, uwi rin tayo sa pantalan. Isama mo ang dalawa. Wala rin namang kinalaman sa sirang bangkang iyan. Nabayaran na nila ang kapalit ng ginawa nila. Wala na ang bangka. Wala na rin silang pagkakakitaan sa susunod. Lahat maghanda. Balik pantalan. Hatakin ang sirang bangka. Pataas gamit ang lubid. Itong dalawang ito. Panatilihin niyong nasa kubyerta. Huwag papasukin sa loob. Yee! Haisheng! Huwag mong isipin na tapos na ito. Hindi kita palalampasin. Haisheng! Ang ganda ng klase nito. 20 taon ko nang bukas ang kainan ko. Ito ang unang beses na nakita ko. Ang ganitong kabalang malaking yellow croaker. Kung masaya si Boss Zhao, ayos na. 2,000,000. Naipasa na sa account mo. Kukunin ko muna ang batch na ito. Kailan ka papalaot? Pagkalipas ng 3 araw. Sa oras na yon, ang agos ng dagat ay mas bagay sa paglabas sa laot. Haisheng, gusto kong pumirma ng pangmatagalang kontrata sa iyo. Ikaw ang magbuo ng isang pangkat ng mga bangka na panghuli ng isda sa laot. Ako naman ang bahala sa pagbenta. Lahat ng huli bibilhin ko sa presyong 10% na mas mataas sa merkado. Boss Zhao, ang pagbuo ng isang flotila ay hindi biro. Kailangan ng malaking puhunan. At malaki rin ang panganib sa dagat. Kapag may bagyo, o pangit ang huli, malulugi ka. Hindi mo ba iisipin pang mabuti? Hahaha. Mag-isip pa ako ng ano. Ako si Zhao Dahai. Matagal na akong nagnenegosyo. Hindi pa ako nagkamali sa pagtaya ng tao. Ikaw, Haisheng, anong klaseng tao ka? Sa pantalan, sino ang hindi nakakaalam? Mahusay ka sa trabaho. At maayos ang pagkatao mo. Nailigtas mo pa nga iyong 2 ingratong he. Na yan. Ang taong ganyan, mapagkakatiwalaan ko.
Bakit ka nandito? Nilutuan kita ng sabaw. Inumin mo habang mainit pa. Kiang, Tito Zhao. At sa inyo ring mga kapatid. Gusto ni Boss Zhao na pumirma sa akin ng pangmatagalang kontrata. Magbuo tayo ng flotila. Gusto ko malaman kung payag kayo. Na magpatuloy na sumama sa akin. Ha? Payag kami. Saan man pumunta si Haisheng, sasama ako. Haisheng. Itong lumang buto ko, sa'yo ko na ipinagkakatiwala. Kung sabi mo silangan, hindi ako liliko sa kanluran. Sige, game ako. Si Kuya Haisheng ang mag-ahon sa atin sa yaman. Sige, simula ngayon. Sabay-sabay tayong kumilos. CJ. Ay. Hahaha. Ikaw, Haisheng, gusto mo pang bumuo ng sarili mong barko. Boss Zhao. Bubuo po kayo ng barko. Malaking bagay iyan. Sa pantalan, ang pamilya hinamin ay ilang dekada nang namamalakad. Sa karanasan at koneksyon. At sa dami ng bangka. Saan kami higit kay Haisheng? Ipagkatiwala niyo na sa akin ang negosyong ito. Siguradong 10 beses mas panalo ito kaysa ibigay kay Haisheng. Hijiango. Ano nang ibig mong sabihin? Boss Zhao. Ang ibig sabihin ng tatay ko. Huwag kayong paandarin ni Haisheng. Swerte lang siya. Nakahatsamba lang ng ilang lambat na isda. Akala niya talagang maestro na siya. Kung ikukumpara sa amin. Malayo pa siya. Boss Zhao. Magbigay po kayo ng presyo. Magkano ang siningil sa inyo ni Haisheng? Kalahati lang ang singil ko. Makipagtrabaho po kayo sa akin. Gastos bababain ko agad sa kalahati. Sa negosyong ito, siguradong panalo kayo, walang lugi. Hijiango. Wala ka bang hiya? Ganyan na nga ang bangka mo. Nagyayabang ka pa rito. Kung masira ang bangka, pwede namang bumili ulit. Ang puhunan ng pamilya Hiko ay madaling makabili ng bangka. Boss Zhao. Pag-isipan niyo po muna. Lenwe. Hijiango. Alam mo ba kung bakit ko hinanap si Haisheng? Bakit? Dahil si Haisheng, alam ang dagat. Alam ang isda. At mas marunong pa sa pakikitungo sa tao. Pero ikaw, Hijiango. Ni ang taong nagligtas ng buhay mo. Minumura mo pa. Sino pa ang maglalakas loob makipagnegosyo sa'yo? Hahaha. Boss Zhao. Huwag kang makinig sa mga chismis nila. Swerte lang talaga si Haisheng. Ano ba ang alam niya sa dagat? Lenwe. Ano ba ang alam niya sa isda? Isa lang siyang. Boss He. Sabi mo swerte lang ako. Kung gayon, sa dagat ka nga. Sumunod sa akin ng kalahating araw. Bakit ni isang isda wala kang nahuli? Nga. Kasi nagkaaberya ang gamit ko. Nagkaaberya ang gamit mo. Kasi hindi mo alam ang tamang pag-alaga at maintenance. Bumangga ang bangka mo sa bahura. Kasi hindi ka marunong tumingin ng sea chart. Sinasabi mong mas mahina ako sa'yo. Sige nga, sabihin mo. Ano bang mas magaling ka kaysa sa akin? Hoy, ikaw. Tay, alis na tayo. Hijiango. Sabi mo swerte si Haisheng. Tatanungin kita. Paano nasugatan ang braso ko? Paano nabali ang paa ni Laoli? Kasi. Kayo mismo ang hindi nag-ingat. Hindi nag-ingat. Nagtataya kami ng buhay sa dagat. Sa kabin ka lang natutulog ng tulog. Kapag nakaharap sa bagyo at malalaking alon. Ikaw ang unang umatras. 5 sugatan kaming nakahiga sa kubyerta. Hindi mo nga gustong tumawag ng ambulansya. Yan ang ginawa mo, Hijiango. Napakawalang hiya mo. Karapat dapat ka pa bang tawaging tao? Hahaha. Pati si Kuya Haisheng. Mabuti na lang, iniahon pa kayo mula sa dagat. Hindi lang nagpasalamat. Pinahila mo pa sa kanya ang basurang bangka mo pabalik. Tao ba gumawa niyan? Napakawalang hiya. Hijiango. May gana ka pang tumayo rito. Kung ako ikaw. Matagal na akong naghahanap ng siwang sa lupa para taguan. Sira na ang konsensya ng taong ito. Walang asenso sa kahit ano. Sino pa ang magtatrabaho para sa pamilyang He?
Kalaban na ng buong pantalan. Lenwe. Hijayango. Narinig mo ba? Sa pantalan na ito. Walang gustong makipagnegosyo sa pamilya mo, he. Ang ugali mo. Bulok na. Tungkol sa mga barko. Huwag ka nang mangarap. Boss Zhao. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan nila. May pera ako, kaya kong bumili ng barko. May makukuha ka bang tao? Boss Zhao. Pakiisipin niyong mabuti. Bibigay ako ng 20% na diskwento. Hindi kalahati. Lenwe. Hijayango. Huwag kang magpahiya rito. Haisheng. Pag-usapan natin ang mahalaga. Ang deal na ito. Sa akin na. Haisheng. Hintayin mo lang ako. Tay. May naisip akong paraan. Anong paraan? Pumunta tayo at magmakaawa kay Haisheng. Tay. Hindi ba magtatayo si Haisheng ng barko? Pero bawat barko kailangan ng radar at sonar. At mga gamit para sa malalim na dagat. Ang mga gamit na ito, hindi niya kayang siya mismo ang gumawa, di ba? Ang ibig mong sabihin, kunin natin ang malapit na lahat ng pangisda mula sa mga tindahan ng gamit pangingisda. Bilhin lahat. Walang ititira sa kanya ni isa. Bilhin lahat. Magkano naman yon? Tay, isipin mo nga. Kapag walang gamit si Haisheng, ang bago niyang biniling barko, wala lang tambak na bakal. Kahit ilabas pa yan, wala ring huli. Hindi lang si Haisheng, pati ibang gustong bumili ng gamit sa pantalan. Mapipilitan ding lumapit sa atin. Pagdating ng oras, ang negosyo ni Boss Zhao. Sino pa ang lalapitan niya kung hindi tayo? Uy, maganda nga ang ideyang to. Pero kapos na tayo sa pera. Sira na rin ang bangka. Wala na tayong kita sa upa. Pa. Kung ayaw mong magsugal ng kaunti, wala kang makukuhang malaki. Kung makukuha lang natin ang negosyo ni Boss Zhao, ang upa sa isang bangka, sapat na para mabawi natin ang puhunan. Kaya ni Haisheng na magpatayo ng bahay sa loob lang ng kalahating taon. Bakit tayo hindi kaya? Isang laang bahay. Idagdag pa ang kaunti nating ipon ngayon. Makakalikom tayo ng 5 milyon. Lahat na ng ipon at ari-arian natin to. Kung isusugal natin lahat, wala na tayong balikan. Pa, si Haisheng. Noon, inuupahan lang niya ang bangka natin. Ni Cinco, wala siya noon. Ngayon, magtatayo na siya ng sarili niyang fleet. Kung hindi pa tayo kikilos. Mula ngayon sa pantalan na to, wala nang pwesto ang pamilya He. Sige, gawin na natin. Bukas ng madaling araw, mamimili agad tayo. Pa, naisip mo na rin pala. Haisheng. Tingnan natin kung paano ka pa makakabangon ngayon. Boss He. Ang aga mo naman. Ano nang bibilhin mo? Boss Zhang. Ang lakas ng tunog ng radar ng tindahan mo. Pang-angat ng lambat at gamit para sa deep sea fishing. Lahat ng stock. Akin na lahat. Lahat. Boss He. Parang magbubuo ka ng fleet ah. Tigilan mo ang dada. Magbigay ka ng presyo. Haay. Kung isasama ang mga to, mga 800,000. Sige, deal. Ihakot na. 800,000 yuan ng buo. Mang Li. Ang mga gamit panghuli sa isda sa tindahan mo. Akin na lahat. Boss He. Parang hulisali ang balak mo. He, wala ka nang pakialam dyan. Ang presyo ay 1.2 milyon.
CJ. Why, Boss He? Hindi ka pa ba nabitin, marami pa akong paninda. Sigurado kang lahat. Huwag nang maraming tanong, magkano? 2 milyon. 2 milyon. Mangwang, parang nang-agaw ka ng pera ah. Sa tindahan ko. Lahat ng yan imported. Magtanong-tanong ka sa labas. Sa buong Pantalan. Sino bang may mas maayos na paninda kaysa sa akin? Kung mahal sa'yo, sa iba ka bumili. CJ. 2 milyon, 2 milyon. Pumasok na ang bayad sa Alipay. 2 milyon yuan. May isa pa akong sasabihin. Sa susunod na 1 buwan, hindi ka pwedeng magpasok ng bagong stock. Kapag nagpasok ka pa ng paninda, hindi kita palalampasin, Hijiango. Huwag kang mag-alala, Boss He. Malaking customer ka. Ikaw ang masusunod. Sakto, magpapahinga rin ako ng 1 buwan. Kay 3 tindahan. Kabuuan, 4 na milyon. Natitirang pera. Kaya pa nating ubusin ang ilang tindahan. 5 milyon. Ibinuhos lahat. Wala nang mga gamit si Haisheng. Yung bagong bili niyang bangka, bakal na kalat lang. Wala na siyang paraan para bumuo ng barkada ng mga bangka. Ang order ni Boss Zhao. Sa atin din mapupunta yan balang araw. Haisheng. Sa pagkakataong ito, wala kang takas. Kuya Haisheng, may malaking problema tayo. Anong nangyari? Yung hayop na si Hijiango. Lahat ng gamit pangisda sa Pantalan. Radar, sonar at pangangat ng lambat. Binili niyang lahat. 3 malalaking tindahan, wala ni isa ang natira. Ano, binili niyang lahat? Ano nang gagawin ng barkada natin? 8 bangka, paano mangisda kung wala tayong kagamitan? Kuya Haisheng, bilisan nating pumunta sa ibang tindahan at tingnan. Kapag na-late pa tayo, wala na talaga tayong makukuha. Si Hijiango, balak niyang putulin ang kabuhayan natin. Haisheng, kung hindi, bili na tayo ngayon. Kahit mas mahal, kailangan pa rin nating bilhin. Kung hindi, paano natin maihahatid ang order ni Boss Zhao? Kuya Haisheng, paano mo pa natitiyagang umupo lang? Yung si Hijiango, ang hayop na yon. Inaapakan na niya tayo ng husto. Bakit kayo nagmamadali? Hindi pa. Kung hindi pa tayo kikilos, huli na talaga. Qiang. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ni Hijiango? Hindi ko alam. Siguradong malaki. Hindi bababa sa 5 milyon. Ibinuhos niya ang buong yaman niya. Ano naman? May pera siya, ano nang magagawa natin? Mrs., isipin mo nga. Ang galing na ngayon ng logistics. Kayang bilhin ni Hijiango ang lahat ng local na supply. Hindi ba pwede akong mag-angkat mula sa ibang probinsya? Bakit hindi ko naisip? May matagal na akong koneksyon sa ibang probinsya. Isang tawag lang yan. Sa loob ng 3 araw, darating ang paninda sa Pantalan. Boss Liu, ako ito. Mag-order ako ng paninda para sa 8 bangka. Radar, sonar at pangangat ng lambat. Kumpletong gamit panghuli sa malalim na dagat. 8 set. Magkano, bigyan mo ako ng presyo. Kaya bang maihatid sa loob ng 3 araw? Sige, hihintayin kita. Narinig mo na. 3 araw, darating ang paninda. Kuya Haisheng, ang lupet mo. Kanina muntik na akong mamatay sa kaba. Mapagkakatiwalaan ba si Boss Liu? Nakatrabaho ko na siya. Hindi pa kami nagkaaberya. Nakahanda na ang mga paninda. Ako mismo ang maghahatid. Darating sa loob ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw. 2 araw lang. Haisheng, ang paninda ni Boss Liu. Darating ba ngayon? Dapat malapit na. Uy, Haisheng. Nabili mo na pala ang 8 bangka. Malaki-laki rin ang utang mo, ha? Sayang, sayang. Sayang, wala kang gamit pangisda. Ha 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 ha. 8 bakanting bangka, ano nang ipapangisda mo? Sunggaban mo na. Ha ha ha. Haisheng, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Lahat ng paninda sa mga tindahan ng gamit pangisda sa Pantalan. Binili ko na lahat, ayon kay Hijiango. Wala nang natira. Huwag mong sabihing 8 bangka.
Ikaw na ang 80 bangka. Walang gamit, puro bakal na kalawang. Hai Sheng, luhod ka na ngayon at magmakaawa sa tatay ko. Baka naman mabait ang puso ng tatay ko. Baka paupahan ka pa niya ng ilang gamit. Para makalabas ka sa dagat at makahuli ng maliliit na isda at hipon. Hindi ka na magugutom. Hai Sheng. He Feng, wala na ba kayong hiya? Kung hindi lang dahil sa inyo. Bilhin mo ang lahat ng kagamitan. Sa mga tindahan ng gamit pangisda sa paligid. Mabibili ko na ba lahat? Kayo talaga. Mga gawaing walang hiya na sisira sa angkan. Sino ang minumura mo? Subukan mo at pupunitin ko ang bibig mo. Halika. Matagal ko nang alam na hindi kita gusto. Kiang, pigilan mo. Kuya Hai Sheng. Ikaw ang papaluin ko. Ang dalawang pa-cute na ito, sobra kung man lamang sa tao. Ang pananakit ba ang makakasolusyon sa problema? Hahaha. Narinig nyo ba? Pati si Lin Hai Sheng napahiya. Hai Sheng, mas mabuti pa siguro. Iyang 8 bangka mo. Ipagbili mo na lang sa akin ng mura. Negosyo ni Boss Zhao. Sa pamilya ko na ipagagawa. Ikaw naman. Totoong maging mangingisda ka na lang para sa akin. Buwan-buwan kitang sasahuran. Ano sa tingin mo? Tatay. Masyado mo siyang pinapaburan. Sa tingin ko. Hayaan mo na lang siyang magbuhat ng karga sa bodega. 3,000 kada buwan. Sapat na para makakain ang buong pamilya niya. Hijayango. Ngayon may sorpresa ako para sa'yo. Ano yon? Ang mga paninda ko. Impossible. Lahat ng paninda sa mga tindahan ng gamit pangisda sa pantalan. Binili ko na. Puro yabang lang iyan. Yung mga truck na yon. Siguradong bato ang laman. Hai Sheng. Nag-arte ka lang. Gusto mo kaming takutin? Walang mangyayari. Takutin kayo. Hindi bagay sa inyo. Buksan niyong malapad ang mga mata niyo. Para makita niyo ng malinaw. Hai Sheng, kapatid. Naipadala ko na sa iyo ang mga paninda. 8 kumpletong set ng kagamitan. Radar, sonar at panghila ng lambat. Mga gamit pang malalimang pangingisda. Wala ni isa ang kulang. Boss Liu. Nahirapan ka pang pumunta rito ng personal. Anong hirap ang sinasabi mo? 10 taon na ang pinagsamahan natin. Sabihin mo lang. Buong magdamag kitang pinadalhan. Hindi impossible. Saan mo nakuha ang mga panindang iyan? Binili ko na ang lahat ng tindahan ng gamit pangisda sa paligid. Binili mo ang mga tindahan ng gamit pangisda sa paligid. Hindi ka pa ba lumalabas ng bahay? Ngayon, mabilis na ang pagpapadala ng kargamento. Hai Sheng, kapatid. Isang tawag lang. Diretso akong nagpapadala ng paninda mula sa ibang probinsya. 2 araw lang, andyan na. Akala mo ba kapag binili mo lang ang ilang tindahan dito? Mapipigil mo na si Hai Sheng, kapatid. Huwag kang masyadong nagyayabang. Sigurado, nagpapanggap lang kayo. Yung mga truck doon. Wala talaga. Nagpapanggap lang. Hai Sheng, sobra kitang kilala. Mangingisda ka lang. Kilala mo ba ang mga supplier sa ibang probinsya? Managinip ka na lang. Kuya Hai Sheng. Totoo ba? Nandito na ang mga kargamento. Sabi ko na nga ba? Hindi matatalo si Hai Sheng. Hai Sheng, kapatid. 8 set ng kagamitan, lahat imported. Mas maganda pa ang kalidad kaysa sa nabibili mo dito. Suriin mo ang kargamento. Ang mga gamit ni Boss Liu, mapagkakatiwalaan ko. Kiang, Tito Zhao. Tawagin niyo ang mga kapatid para maglipat ng kargamento. Ngayong araw, isakay ninyong lahat sa barko.
Sige, mga kapatid, ikarga na. Imposible yan. 5 milyon ang gastos ko. Ipinuhunan ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Tay, ano na ang gagawin natin? Haisheng, ikaw, sinadya mo ba yon? Sinadya mong panoorin akong gumastos ng pera. Para bilhin ang mga kalakal na yan. Matagal mo nang naipareserba ang paninda mula sa labas ng probinsya. Tama ba? Hijayango. Paulit-ulit na kitang sinabihan. Sa tao, dapat may itinitira kang daan. Pero gusto mo pang wasakin ng tuluyan. Sagkaan ang lahat ng daan ng iba. Ngayon, sino ang nasagkaan mo? 500,000. Nawala lahat ng 500,000 ko. Kuya Haisheng, pakiusap. Bilhin mo na lang ang kargamento namin. Kahit kalahati na lang, pwede na. Kiang, bilisan mo. Bago dumilim ngayon. Ang kagamitan ng 8 barko. Dapat nakabit na lahat. Bukas ng maaga. Lalayag ang buong fleet. Naintindihan. Haisheng, pakiusap na. Ibigay mo na sa akin ang negosyo ng fleet. Hatiin mo na lang sa akin. Hindi ako lalabis, bigyan mo ako ng isa. Hindi, kahit kalahati lang. Ako si Hijiango. Magsisilbi ako sa iyo ng todo. Kung gusto mo akong papuntahin sa silangan. Hindi ako pupunta sa kanluran. Kuya Haisheng. Nagkamali kami. Talagang alam na naming mali kami. Pakiusap. Bigyan mo na lang kami ng daan para mabuhay. Boss He. Noong tinaasan mo ako ng 10 ulit na upa. Naisip mo ba akong bigyan ng daan para mabuhay? Noong pinaupa mo ang barko mo kay Liu Yiming. Naisip mo ba akong bigyan ng daan para mabuhay? Noong nasa laot ka at nalagay ka sa peligro. Ako ang sumagip sa iyo mula sa dagat. Noong binalikan mo ako at pinasama mo ako sa barko mo. Naisip mo ba na mawawalan ka rin ng lusot? Haisheng, hindi ako tao. Hindi ako tao. Kaawaan mo na ako. Ganito na ako katanda. Wala na rin ang bangka. May napakalaking utang pa sa bahay. Ngayon marunong ka nang magpaawa. Huli na. Hijayango. Kung totoo ang pagsisisi mo, dapat panagutan mo ang ginawa mo. At pagbayaran mo ito. Hindi yung nakaluhod ka dito at namamalimos ng awa. Boss He. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Pero hindi ko rin kakalimutan. Ang ginawa mo sa akin. Ang negosyo ng mga bangka. Kaya ko na mag-isa. Hindi kita kailangan. Mas mabuti pang isipin mo. Kung paano ka pa mabubuhay. Wala nang pakinabang ang bangka mo. Buti nga. Huli na ang pagsisisi. Pa, sobrang giniginaw ako. Umuwi na tayo. Bahay, wala na tayong tahanan. Nakasanla na ang bahay matagal na. Wala na rin ang bangka. Umalis na rin ang nanay mo. Kung noon pa lang sana. Hindi natin tinaasan ang upa ni Haisheng. Baka iba na sana ngayon. Noong una, akala ko kapag wala ang bangka ko, hindi na makakaraos si Haisheng. Akala ko ako ang langit sa pantalan. Akala ko ako ang magpapasya kung sino ang mabubuhay. At kung sino ang mamamatay. Pero hindi tayo Diyos. Si Haisheng ang tunay na matibay. Hindi siya nakasandal sa bangka. Kundi sa husay niya. May bangka tayo pero wala tayong husay. Hijayango. 20 taon kang naghari-harian sa pantalan. Tinaasan mo ang upa at niloko mo ang mga umuupa. At sinakal mo ang mga mangingisda. Akala ko ang laki na ng angas ko. Sa huli, naging katatawanan lang pala ako. Pa, pasensya na. Kung hindi ako ang nagudyok sa iyong taasan ng upa. Hindi kita masisisi. Ako ang masyadong gahaman. Tama si Haisheng. Pantay ang dagat na ito. Kung rumespeto ka sa kanya, gagantihan ka rin niya. Kapag gusto mo siyang apihin. Itutumba ka niya. Tara, magkubli muna tayo sa ilalim ng tulay. Bukas na tayo mag-isip ng paraan. Haisheng Fishery. Haisheng. Talagang nagawa mo. Hindi ako lang ang gumawa nito. Gawa ito ng lahat. Kuya Haisheng. Natapos na ang inspeksyon sa 8 bangka. Pwede nang umalis anumang oras. Haisheng. Maganda ang agos ngayon.
Malaki ang huli natin sa biyahe na ito. Hai Sheng. Mga order ito para sa ikalawang kalahati ng taon. 8 restaurant. 3 pamilihang pakyawan ng seafood. Doble ang kabuang demand kumpara noong nakaraang taon. Boss Zhao. Gusto mo ba akong pagurin hanggang mamatay? Kahit pagurin ka ng todo, game ka pa rin. Sino ba ang nagsabi na ang isda ni Hai Sheng ang pinakamahusay sa buong pantalan? Mga tol. Handa na ba kayo? Handa na. Hai Sheng Fishery handa na. Larga.